Pinapalawak ng SM Prime Holdings Incorporated ang portfolio ng opisina nito sa Quezon City sa pagdaragdag ng bagong tore na akreditado ng Philippine Economic Zone Authority, PEZA, bilang pagtaya ng kumpanya sa patuloy na pangangailangan para sa mga dekalidad na workspace sa kabila ng limitadong bagong supply sa Metro Manila. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Inilunsad ng SM Offices, ang commercial leasing arm ng SM Prime Holdings Incorporated, ang pagpapatayo ng North Tower 3 sa loob ng SM North EDSA Complex sa Quezon City. Ang 22-story na gusaling ito ay magbibigay ng humigit kumulang 31,000 square meters ng bagong espasyo para sa mga opisina. Inaasahang matatapos ang proyekto sa ikalawang bahagi ng taong 2026. Ang 22 palapag na office tower ay nakatakdang makumpleto sa ikalawang kalahati ng 2026, sa panahon na ang pipeline ng bagong PEZA accredited na mga pagpapaunlad ng opisina sa Metro Manila ay nananatiling limitado. Sinabi ng SM Prime na patuloy na nagmumula ang demand mula sa mga kumpanyang naghahanap ng mga lokasyon na nagbibigay ng access sa mga tax incentive, mahusay na transport link at mga environment-friendly na empleyado. Ang mga kumpanya ngayon ay nagiging mas intensyonal tungkol sa kung saan nila matatagpuan ang kanilang mga operasyon, sabi ni Alexis Ortiga, Vice President at pinuno ng SM Offices. Bukod sa office space, naghahanap sila ng mga environment na makakatulong na mapabuti ang kahusayan, accessibility at pangkalahatang katatagan ng negosyo. Sinabi ng kumpanya na ang North Tower 3 ay kabilang sa ilang natitira pang malalaking pagpapaunlad ng opisina na nakarehistro sa PEZA sa Quezon City. Ang proyekto ay bahagi ng pinakabagong pagpapalawak ng SM North EDSA Complex at inaasahang makikinabang sa kalapitan nito sa mga pangunahing infrastruktura ng transportasyon. Direkta itong maiuugnay sa paparating na North Triangle Unified Grand Central Station, na magkokonekta sa LRT Line 1, MRT Line 3, MRT Line 7 at Metro Manila Subway. Ang development ay matatagpuan din malapit sa North EDSA Busway Concourse at sa EDSA Elevated Pedestrian Walkway, na nagpapahusay sa accessibility para sa mga manggagawa at nangungupahan. Sinabi ng SM Prime na isasama ng tower ang mga teknolohiyang matipid sa enerhiya, naka-optimize na daylighting, mga fixture na mahusay sa tubig at napapanatiling mga materyales sa gusali bilang bahagi ng pagsisikap nitong maghatid ng mga workspace na handa sa hinaharap. Idinagdag ng kumpanya na nakikipagtulungan nito sa pamahalaan ng Quezon City upang isulong ang mga insentibo sa ilalim ng Quezon City Economic Development Incentives Code, na nagbibigay ng mga kwalipikadong benepisyo sa pananalapi ng mga negosyo para sa pagpapalawak, relokasyon at pangmatagalang pamumuhunan. Matatagpuan din ang North Tower 3 sa loob ng Integrated Development Ecosystem ng SM Prime, na naglalagay ng mga nangungupahan malapit sa retail, hospitality at residential projects tulad ng SM North EDSA, Park Inn ng Radisson North EDSA at Grass Residences. Layunin ng proyektong ito na tugunan ang mataas na demand para sa mga dekalidad at estratehikong opisina sa Metro Manila, habang limitado pa ang supply ng mga bagong PEZA accredited spaces sa merkado. Isang joint venture na pinamumunuan ng Ayala Corporation at ng Metro Pacific ni Manuel V. Pangilinan ang nakatakdang pormal na kunin ang pagtatayo ng matagal nang naantala na Unified Grand Central Station sa Quezon City, sinabi ng Department of Transportation, DOTR. Gayunpaman, ang pagkuha na ito ay hindi magdadala ng isang bagong kontrata ngunit sa halip ay magkakaroon ng anyo ng isang variation ng umiiral na konsesyon ng Light Rail Manila Corporation,
LRMC, para sa extension ng LRT1, sinabi ni Acting Transport Secretary Giovanni Lopez. Sa ilalim ng iminungkahing istruktura, ang LRMC ay bibigyan ng mas mahabang panahon ng konsesyon para sa LRT1 sa halip na isang hiwalay na kontrata para sa common station. Sinabi ni Lopez na ang pamamaraang ito ay sumasalamin sa isang mas makatutuhanang istruktura ng financing na nagpapahintulot sa operator na mabawi ang mga pamumuhunan ng walang karagdagang mga gastos sa pananalapi mula sa gobyerno. Dahil mayroon kaming umiiral na proyekto sa LRMC para sa extension ng LRT1, at dahil ang extension ng LRT1 ay konektado sa common station, ang ginawa namin ay higit na pagkakaiba-iba. Ang LRMC ay joint venture ng Metro Pacific Light Rail Corporation ng Metro Pacific Investments Corporation, AC Infrastructure Holdings Corporation ng Ayala Corporation, Sumitomo Corporation, at ng Philippine Investment Alliance for Infrastructure ng Macquarie Investments Holdings, Philippines, Proprietary Limited. Ang proyekto ng Common Station ay orihinal na iginawad noong 2019 sa isang konsorsyum na pinamumunuan ng BF Corporation at Foresight Development and Surveying Company, ngunit ang 2.78 bilyong pesos kontrata nito ay tinapos noong May 2025 dahil sa mga pagkaantala. Ang Area A, na magkokonekta sa LRT1 sa MRT3, ay na-target ng matapos noong 2021 pa, na kumpleto sa second quarter sa 2027. Sinabi ni Lopez na ang contract variation ay dapat pa ring pumasa sa investment approval process ng gobyerno. Kapag natapos na ng panukala ang lahat ng yugto sa kalagitnaan ng Mayo, sinabi ni Lopez na maaaring simula ng LRMC ang konstruksyon sa common station sa ikatlong linggo ng parehong buwan.